Magandang tanghali mga ka-prepper, mga ka-agri, mga kasaka. Kamusta kayo guys? Ayan, so andito tayo ngayon sa kubo-kubo at nasa video natin itong tanim natin na papaya. At pag-uusapan natin konti. Bakit mainam na itanim itong papaya? Prutas na papaya o pangsahog. Ito yung isa sa mga magandang klase ng prutas o pwede ring panggulay, kasi ito aside sa maging pwedeng kainin na bilang prutas, pwede ring pangsahog sa ulam katulad ng tinolang manok, nilagang baboy, nilagang baka. So masarap din na ito yung tinatawag na pag ginawa mo siyang atsara, so masarap din siyang panghimagas. Pag prutas naman, madaming benepisyo pag ito'y nahinog. So napakasarap, napakainam na panghimagas at saka pang sustain din o magandang kainin dahil maraming magandang naidudulot sa ating kalusugan. So nandyan sa video natin yung mga health benefits. Ang dami guys, ang daming mga pwedeng maitulong. Ang kagandahan nito guys, at pag nagtanim ka nito, nagtanim ka sa likod ng bahay mo o sa backyard mo, o pwede rin sa farm o saan ka man nag-decide o pumili ng lugar mo na maging prepper, food prepper, is ito maganda po. Kasi aside sa ito, pag itinanim mo, isang beses ka lang magtanim, kasi pag ito namunga, so tip lang, piliin mo yung hindi seedless. Ito kasi pagka naghinog, so itabi mo lang yung mga buto. Yung buto kasi nito is pagka pinatuyo mo at gagawin mo siyang binhi, so yung life cycle niya o yung cycle niya, walang sinasabi na tinatawag na first generation or second generation. So ito mainam pa rin kahit ilang generation na itong buto ng papaya pag itinanim mo o ginawa mong binhi. So guys, ito I suggest and encourage you na magtanim po kayo ng puno ng papaya o magpunla kayo o magtanim kayo sa likod ng bahay nyo, para ito po napakalaking tulong. Kasi ito kasi syempre hindi naman maganda na kain lang tayo ng kain, kahit anong pagkain. Maganda naman yung may nakukuha tayong magandang benepisyo, health benefits sa ating katawan sa mga pagkain o prutas na kinakain natin. Yan, so napakadali pong kwanto lumaki. Ito po, kung kailan ba ako nagtanim nito? Ano ba to? Ano ba ngayon? September. So ibig sabihin ngayon September, nagtanim po ako nito nasa May. So pag May, June, July, August, September, so magpo-4 months pa lang po guys. Magpo-4 months pa lang na pagkatanim nito, ang laki na po. So ang height nito mas matangkad na sa akin, 5'6" lang ako. So nasa na to, nasa mag-8 footer na. Ayan, ang tangkad kasi ito, ang variety nito is Red Lady. So kung naman po, kung problema mo naman bakit matangkad o makakuha ka ng dwarf na papaya, maganda rin. Ito ginawa ko, yung ibang yung tatlong puno ng papaya dito, pinadapa ko. Ito yung mga maliliit pa lang, tinali ko. Pero gawin mo lang, huwag mong higpitan kasi yan, lagyan mo ng allowance para hindi mahigpitan yung puno niya. So dumapa, pero yan tumataas ulit guys. Kasi syempre yung sinag ng araw kasi ang sinusunod nila yan. Pero at least yan, mababa na yan. So hindi mo na kailangang sa Ilocano magsibol. So yun guys, tanim nyo po to. Napaka-inam na prutas o gugulayin, pangsahog. Ang sarap nito yung natikman ko yung atsara nito. Magandang panghimagas pagka gusto mo rin na maasim-asim, medyo konting anghang. Ayan, masarap sa nilagang baka, nilagang kalabaw, tinolang manok. Ayan guys, so magtanim po kayo nito. Sabi ko nga kanina,
hindi mo po problemahin ang magiging next generation ng tanim mo kung medyo matanda na o magulang na yung pananim mo na papaya. Kasi pagka nagpahinog ka, itabi mo lang yung buto tapos ipatuyo mo, so pwede na siyang maging binhi ulit. Isang beses ka lang magtatanim ng puhunan mo. So yun guys, so I encourage you po, ito po yung isa sa itanim nyo sa likod ng bahay nyo pagka food prepper kayo. Ayan, dumadami ng bunga na guys. So hanggang dito muna guys, so hanggang sa next video natin, next episode natin. God bless, mabuhay na lahat, see you. Maraming salamat.